City Newsbreak. Karamihang sanhi ng mga non-communicable diseases ay natunton sa paggamit ng mga pasyente sa mga tobacco products tulad ng sigarilyo, mama at vape. Ito ang inihayag ni Provincial Health Officer Dr. Edward Tandingan ukol sa mga dumadaming sakit na non-communicable diseases o hindi nakakahawa na itinituring din na mga lifestyle diseases. May saka dagitoy pinakangrunaan nga cause iti non-communicable diseases kada ito'y panagsigarilyo wano panagusar iti tobacco products. So dagitoy panagngalngal, panag-smoke, kundi panag-vape. So any of these modes nga usaran panagusar iti tobacco and other tobacco products makadadaer nga talaga iti salon at ti tattao. Ayon kay Dr. Tandingan, dapat naintindihin ng karamihan na malaki ang epekto ng pagkakaroon ng isang lifestyle disease sa socio-economic status ng pamilya. Context nitong tobacco is not because we do not want people to nga parang if they find it pleasurable then they can have it, but we want to tell them na daytoy nga iti may nga gapu no apay nga dagiti matmatay ditoy kalingga ket matay da iti kunada nga non-communicable diseases which are all preventable because they are lifestyle diseases. No ket nasawan no handalaeng no masurod dalata kumati positive nga health behaviors, like for example handa nga ag smoke, handa nga mangan iti natataba, ag exercise da, ag rest nakakasjay. So mababawasan natin yung non-communicable diseases. So what? Hantoy kayat nga non-communicable diseases that tao gamin ket naghinala unay once nga na-diagnose nga kasjay at kasjay nga sakit mo ket lifetime di jayon di panag-agas tahang nga mabalinan nga may sardim di panag-agas. So no basit ti income na nga to jay baybayadan para ti agas mababawasan yung para sa ibang needs ng pamilya. Dahil dito, nagpayo ang doktor na kung maaari ay itigil at iwasan ang paninigarilyo upang maagapan ang mga negatibong epekto nito sa kalusugan, sa pinansyal na estado at kalidad ng buhay ng isang pamilya o individual. Mabalinmot nga maisardeng, wano mabalinmot nga haanan nga ag rugi nga ag smoke ket dakdakkel di tsansa nga haan nga ag sakit tinankom. So kasjay ti ko ana. Ken magrigat nga iti ag sakit ti non-communicable diseases kadagitoy dagita sideg nga ag-retire instead nga ag-retire da tapanda ko magpaspasyar panda magkitaan ti adu mga parte ti lubong day pay panag trabaho ti pagna ket handa nga mabalin. So sayang nag-retire nagtrabaho ti whole life na at the time nga ag-retire ket ag-rest kumamot enjoyin na ti remaining years of his life or her life baka nakatugaw laengan nga masapon na pa iti oxygen tapno maaganges. So iniiwasan din natin yan. So in other words yung quality of life, nabubuhay ka kaya lang pabigat ka sa pamilya, and all of this can be prevented. Samantala, pinasinungalingan naman ng doktor ang haka-haka na mas ligtas gamitin ang vape o e-cigarette bilang paghalili sa sigarilyo. The vape is no safer than the cigarettes. So parehas lang sila. They are both deadly ways. It's just another way of using tobacco. So parehas data di peggad na mutlaan ti panag-vape kanjay panag smoke and then the usual smoking and also the chewing. Pure nga tabako nga machew wenno jay mainayon ije moma isumotlaan. It has deleterious or to say bad effect. Kanya ring ipinaalam na sa ngayon ay may mga pag-aaral ukol sa epekto ng betel nut chewing o pagmama na aniya ay nakitaang naging sanhi ng pagkakaroon ng oral cancer ng ilang gumagamit nito. There are some studies that have shown that there is higher chance of developing oral cancers with among those who practice MOMA as compared to those who do not.
Kaya lang, the studies are not very widespread, should we say. So there are some differences in studies conducted in the Philippines compared to the other countries. So ang ano dyan is we would like to have our higher health facilities or higher levels of care na mag-go into research on that particular subject matter. The OST, Department of Science and Technology, and the academe in general. But to be safe, because there are some studies that suggest na mas malaki yung risk. So, desisyonan na nung ano yun, ng bawat isa. Will I take the risk or will I not? Desisyon na nung individual yun. We can say now is that there are studies, small studies, that have shown that there is increased possibility of developing oral cancers among the MOMA users, chewers, compared to those who do not. Mula sa Tabuk City Public Information Office, ako po si Cyrus Van Kurt Solbita. Tabuk City News Break.